Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salian. The program like is here, subscribe, and press the notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat nating mga listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos na may suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kaputihan. Dahil sa bawat araw, napakabuti po ng Diyos sa atin. Ngayon, isa April 6, 2024. Mga kapatid, itong palibagong araw na naman ay bigay ng Diyos sa atin. Huwag kalimutan mga kapatid na tayo po ay dapat bigyan natin na pagkataon ang mga salita ng Diyos na nagbigay po sa atin ng pag-asa tungkol po sa pagkamit ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan talaga ang pinakamahalaga sa atin dito sa sanlibutan. Habang namuhay po tayo dito sa sanlibutan, kailangan natin mga kapatid malaman kung paano makamit natin ang kaligtasan. Now, halos siguro mga kapatid sa lahat ng tao kung magtanong tayo ay nais ng kaligtasan, siguro isa lang pang sagot. Talagang kaligtasan talaga ang nais natin sapagkat ang impyerno, napakahirap po ng impyerno mga kapatid kapag napunta ang tao doon, kasi ang impyerno walang kapahinga ng tao doon araw at gabi magpakailanman. So mga kapatid, ayaw naman ng Panginoon na doon talaga ating punta sapagkat bago tayo sinilang sa libutan ay alam na po ng Diyos kung sino po ang kanya maging anak. Na maging anak po tayo ng Panginoon kapag sundin natin ang kanyang mga utos at ayon po sa pananaklat. Now, kaya napakahalaga mga kapatid ang mga araw na ito po ay binigay ng Diyos sa atin na kahit paano makapaghanda po tayo. Now, hindi naman natin ma-perfect ating sarili, magkakamali talaga tayo, hindi po tayo makaiwas sa ating mga pamumuhay, talagang hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos sapagkat mayroon naman utos ng Diyos sa Biblia na tinuturo po sa atin. Pero minsan mga kapatid, nakalimutan po natin, hindi natin nagawa dahil po sa ating pamumuhay na minsan po tayo na po ang nasusunod mga kapatid. Kaya pinaparusahan tayo ng Diyos dahil po sa ating pamumuhay na hindi po nakakabuti sa kanyang paningin. Bakit pinarusahan tayo ng Diyos? Sapagkat itinuturing tayong mga anak. Sapagkat ang mga magulang lang po ang may kaparapatan magparusa po ng mga anak. So kaya itong ating Panginoon Kristo, ito po ay pumunta po dito sa libutan upang nadaigin niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang kamatayan. Sapagkat bakit namatay tayo ngayon? Dahil po ang Diablo noon pa lang ay kanya talaga nalinla ang ating Panginoon si Adan si Eva sa kanyang paraan na yung puno ng kahoy na ang bunga na yan ay hindi pinagbawal ng Panginoon, ay yung po kinakain na ating mga magulang na si Adan si Eva dahil po sa gawa ng Diablo. Ngayon mga kapatid naman, kahit na po sa ating pamuhay ngayon, ilangkin po natin Christian po tayo, ibig sabihin maka-Diyos, tayo po ay may panampalataya, pastor man, pari, tagapagturo ng salita ng Diyos, pero hindi po tayo makaiwas ng galaw ng Diablo, sapagkat ang Diablo, yun talaga ang trabaho niya, magliligaw po ng mga tao na may pananampalataya. So yan mga kapatid, ang dahilan hanggang sa mga araw na ito ay binigyan tayo po ng pagkataon na sana po ang kanyang salita ay maalaman po natin at makaparating po sa atin. Now ito po ang dahilan na mayroon na pong internet o satellite. Ito po ibigay ng Diyos sa kaalaman ng tao para po na kahit sa ganitong paraan saaman tayo ngayon na nakatira sa andako ng daigdig ay maparating po sa atin ang kanyang salita para magbagong buhay na po tayo. Dahil po alam ng Diyos sa ating pumuhay ngayon, mayroon po mga bagay na dapat natin gawin na hindi natin nagawa dahil po natin napakinggan kasi hindi po natin pinagbigyan po ang Panginoon ng panahon. So ngayon na po mga kapatid, ang panahon, magsisina po tayo sa Panginoon Kristo po mga kapatid habang siya nag-umpisa po ng aral ay po sa Matthew chapter 4 in verse 17 na magsisina kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Ito po mga kapatid ang ating buksan ngayon na sinabi ng Panginoon dito sa Matthew in chapter 4 verse 17 na siya nag-umpisa ng aral. Ito ang sinabi niya mga kapatid sa chapter 4 dito sa Matthew in verse 17. Ganito po ang sinabi niya nang nag-umpisa na po siya ng aral mga kapatid, na siya po ay natapos mabautismo na po ni John the Baptist after fasting the 40 days and 40 nights
Jesus said unto them in the day of the Jesus Christ to teaching everyone among the people the Jerusalem and anywhere. Now ito mga kapatid, ang salita ng Panginoon Jesucristo na siya pinukumpisa na pong nangaral. Simula noon nangaral na si Jesus, at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ayan mga kapatid, ang sinabi po ng Biblia na nagumpisa na po siya nangaral. So yun na po ang kanya sinasabi, repent because the kingdom of heaven is hand. So yan mga kapatid, ang ating keywords ngayon na ang pagsisi na ang kailangan natin, sapagkat dati alam mga kapatid kung kailan mapatid balik ang Panginoon at kailan po tayo alis sa liputan, sapagkat ang buhay natin parang usok lamang. Ito'y saglit nakikita, kaagad nawawala. Ayan po Santiago in chapter 4 in verse 14 na ito talaga ay sinabi ni Apostol Santiago na ang ating buhay parang usok, saglit nakikita at kaagad nawala. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, dalilitaw ng sandali, at mawawala pagkatapos. Ayan po no. So walang kalam ng bukas. So anong gawin natin ngayon? Kaya ang kaligtasan ngayon, hindi bukas, no? Kasi marami at mga tao talaga na minsan po ay umaasa lang po ng karunungan, pero mga kapatid, hindi po ang karunungan natin maasahan natin, sapagkat walang nakakaalam ng bukas, at ngayon ang kaligtasan, hindi bukas. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians in chapter 6 verse 2 mga kapatid. Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon, at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi sinasabi bukas ang araw ng kaligtasan. Bakit ngayon? Sapagkat araw-araw po may namamatay, araw-araw po may isinilang. Kasi sa ating pagkamatay, pagkatapos hatol na po. So may pagkataon pa tayo mga kapatid na habang buhay pa tayo may pag-asa. So dahil na minsan po mga kapatid, nakapokus tayo sa mga bagay, hindi natin alam kung ano ang mangyari na bukas. Kaya ang bukas wala nakakaalam. At ang alam natin na ating buhay parang usok, parang singaw. Usok na saglit nakikita, kaagad nawawala. Kaya habang buhay pa tayo, may pag-asa. So ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Sapagkat kahit sino man, walang nakakaalam ng bukas. So ating gagawin ngayon, mga kapatid, na magsisi na po tayo. So ano ba ang pagsisi? Ito po keywords natin, magsisi na tayo. Na ang pagsisi mga kapatid, ito po ang pagtalikod. Pagtalikod ng kasalanan ang pagsisi. Iba po ang pag-amin. Ang pag-amin, inaamin lang po natin na nagkasala tayo, pero magawa pa rin natin ang kasalanan. Pero ang pagsisi, ito na po ang pagtalikod. So yun na po mga kapatid, ang dapat malaman natin na ating keywords ngayon, na magsisi na tayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So repent because the kingdom of heaven is hand. So yan na po mga kapatid ating keywords. Now ano ba ating pamuhay ngayon? Talaga totoo ba? Nagsisi na po tayo? Ibig sabihin, hindi pa tayo talagang gumawa ng kasalanan? So iba ang pagkamali, iba ang paggawa ng kasalanan. Kasi ang pagkamali, hindi mo sinasadya. Pero ang kasalanan, ginagawa mo kahit alam mo ng kasalanan. Yun po ang pagkakasala ng tao. Now ang pagkakamali, di may iwasan, madulas po ating panalita. Minsan po naramdaman natin ang mali, napag-isipan ng mali, pero alam mo yan mali. Kaya hindi mo ginagawa kasi mali. Pero ginawa mo kahit mali, diyan na tayo magkasala. Now ang pagsisi, pagtalikod. Ang pag-amin, iba. Inamin mo lang nagkasala ka, pero maaari pang magawa yon, sapagkat hindi ka pa na-promise sa Panginoon na ikaw ay tumalikod na. So na-accept mo, ikaw nagkasala, pero maaari magawa po rin ang kasalanan na yan. Pero ang pagtalikod, ito ang pagsisi. Kapatid,
Ganyan po ang sistema ng ating kalagayan sa libutan. Marami po ang nag-amin kung tinanggap nila ang kamalian, pero magawa pa rin yung kamalian sapagkat hindi ka pa tumalikod. Iba ang pagtalikod, ay ibig sabihin hindi mo dapat ginagawa ang dati mong gawa, sapagkat ang pagsisi, yan ang pagtalikod. So ganyan po mga kapatid, kaya ganun ang sabi ng Kristo, magsisi na kayo. No, hindi sinabi umamin na kayo. Iba po iba ang pag-amin, iba ang pagtalikod, pagsisi. Ang pag-amin, inamin mo nga, pero magkamali ka pa rin, sapagkat hindi ka pa nangako na ikaw ay tumalikod na. Pero ang pagsisi, yan ang pagpapatunay na pagtalikod na, no? Sama-samang pamumuhay. Kaya ang bautismo, mga kapatid, yon po ang hindi sa panghugas ng dumi ng katawan. Ang bautismo, ito po ang pangako sa Diyos na talikuran na ang masama nating pamumuhay. Pakinggan natin dito po sa 1 Peter in chapter 3 verse 21. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So ito ang pagsisi pala na may kasamang bautismo, kundi nangako tayo, no? Na hindi po tayo gagawa pa sa mga dati nating pamumuhay na hindi po nakabuti sa paningin ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. So yun ang mga kapatid, kaya ang pagsisi, pagtalikod at may kasamang bautismo. Ngayon, marami po nagsisi na sabi nila nagsisi na po sila pero wala pang bautismo. So ang bautismo kasi mga kapatid, yun po ang nagpapatunay sa taong nagsisi, ang bautismo. So ang bautismo ang nagpapatunay na nagsisi na ang tao. Ang pagsisi, pagtalikod na. Kaya sabi ni Apostol Pedro na ang bautismo naglarawan, ang tubig na ito naglarawan ng bautismo hindi sa paghugas ng dumi ng katawan. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So di ba? So kaya ang totoong pagsisi may kasamang bautismo, at ito pala ay nangako tayo. Hindi po tayo gagawa sa labag ng kalooban ng Diyos. Pero bakit maraming bautismado ngayon? So gumagawa pa rin. Kasi hindi alam kasi na ang bautismo pala, kaya marami na kasi may nagsabi na ang bautismo nagliligtas, so nagpabautismo kaagad sila sapagkat ang kaligtasan hinabol. Pero yung pala mga kapatid, na ang bautismo, ito po'y pangako natin sa Panginoon na hindi na po tayo gagawa nang hindi po nakakabuti sa paningin ng Diyos. So marami nagpabautismo, sa pasabi ni Pastor kasi ang bautismo nagliligtas. Actually, ang bautismo hindi ang nagliligtas, ang bautismo. Ang bautismo nagpapatawad. At ito po ang isang pangako natin sa Panginoon na tumalikod na tayo sa ating masamang pamumuhay. Ganun po ang sistema natin. Kasi marami naghabol ng bautismo sapagkat sabi ni Pastor, ang bautismo nagliligtas. Kaya marami nagpabautismo at hindi alam nila ano ang purpose ng bautismo. Bakit nagpabautismo talaga tayo? Dahil sinabi ni Pedro, magsisi kayo sa Acts 2:38, sa Gawa, Kabanata 2, Talata 38, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan. So ganun po, nagpabautismo tayo na ito po, nagsisi muna tayo, ibig sabihin nangako tayong talikuran na ating makasalanan at nagpabautismo tayo para mapatawad na po yung dati nating mga ginagawa. So yung pala mga kapatid, na pagpabautismo natin, nangako po tayo. Maliwanag po kapatid, tandaan po natin, nangako tayo. Ang bautismo pala, hindi paghugas ng dumi ng katawan. Ang bautismo pala ginawa natin, nangako na tayo sa Panginoon na hindi na po dapat tayo gagawa sa dati nating pamuhay. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na
na alam nating labag sa kalooban niya. Amen. So yan mga kapatid, kaya marami pong bautismado ngayon na ganun pa rin ang ugali. Walang pagbabago, nanira ng kapwa, nagsinungaling, punta pa rin sa kahalayan, punta pa rin sa mga disko-disko, doon pa rin sa mga inuman. Kasi ang sabi ni pastor kasi, ang bautismo nagliligtas. Kaya napilitan ng pabautismo, sapagkat ganun po ang aral ni pastor, ang bautismo nagliligtas. Hindi po ang bautismo nagliligtas ha. Ito'y pangako, pagtalikod sa kasalanan, kasi ang totoong nagsisi ay sinasama ng bautismo, sapagkat ang bautismo, yan po ang katunayan at katibayan na nagsisi na po ang tao. Pakinggan natin dito mga kapatid sa Mateo in chapter 3 in verse 11. Ito ang sinabi ni John the Baptist sa mga angkan ni Israel na sila po ay nagpabautismo kang John the Baptist. Ano ba talaga mga kapatid? Ito pakinggan natin para malaman po natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Pakinggan natin dito po sa Mateo Kabanata 3, talata 11. Ito po sinabi ng Biblia. Ano ba talaga ang bautismo? Kasi marami nagpabautismo ngayon na wala pa rin pagbabago ng pamumuhay. Parang makasalibutan pa rin at walang halaga ang bautismo. Napakinggan natin ang sabi ni John the Baptist na nagpabautismo po ang mga Israelita. Nabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So ang bautismo pala, tanda ng pagsisi. No, ang pagsisi, pagtalikod na po ng kasalanan. Yun po ang pagsisi mga kapatid, pagtalikod ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi po na nagpabautismo tayo kasi sabi ni pastor kasi ang bautismo nagliligtas. Mali po na aral yun. Kung sabihin natin ang bautismo nagliligtas, sapagkat ang bautismo nagpapatawad. No, nagpapatawad ng ating kasalanan. Sapagkat sa bautismo, diyan tayo nagkaisa po ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Yun po ibig sabihin ng Biblia. Kaya marami nagpabautismo, pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali. No? Sumasama pa rin sa libutan, ang panalita, parang hindi Christian. Pero bautismado na sila. Bakit nagpabautismo? Yung kasi ang sabi ni pastor na ang bautismo daw nagliligtas. Hindi po mga kapatid ang bautismo nagliligtas. Ang bautismo nagpapatawad. Pakinggan natin ha. Dito po sa Gawa, Kabanata 2, talata 38. Ito mga kapatid, ang bautismo. Kung talaga ang bautismo nagliligtas, hindi po nagpapatawad ng ating makasalanan. Kaya sa bautismo, napatawad na po tayo. At napatawad na po tayo, wala na po tayo hatol na parusa. Pero, kung tayo bautismo, natin alam ang bautismo, na napastangan natin ang bautismo, sapagat natin alam ano ba ang purpose ng pabautismo ng tao. Pakinggan natin sa Acts 2:38. Tumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu." Ayan po ha. So maliwanag po dito. Na si Marcos ay sinabi ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. So, hindi ang bautismo nagliligtas. Ang panampalataya na may kasamang bautismo, siya ang maliligtas. Pakinggan natin sa Marcos Kabanata 16, talata 16. Ganito sinabi ni Marcos, mga kapatid. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Tama po. Ang lahat na sasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pero sabi kasi ni pastor, ang bautismo ay ligtas, kaya kahit walang panampalataya, kahit sanabi ni pastor maliligtas ang bautismo, nagpabautismo ka agad. Kasi panampalataya mga batid, ito po sinasama ng gawa. So maraming bautismado ngayon na wala na pong gawa. Wala pong pagsunod ng utos ng Diyos. Kaya ang hinabol lang po bautismo, pero ang totoo mga batid, hindi ang bautismo ang nagligtas. Ang bautismo nagpapatawad, kasi sa bautismo, diyan tayo nakiisa po sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa kataliran na tubig at dugo, mga kapatid lumabas po ay po sa John 19:34 na patay na Panginoong Jesucristo, sinaksak ang kanyang takiliran ng sibat at lumabas ang tubig at dugo. Kasi yung tubig at dugo na yan, yun po ang simbolo ng bautismo at saka ang dugo ng papatawad. Kaya diyan sa bautismo, napatawad tayo. Bakit tubig at dugo? Nagsama ang tubig at dugo kasi yun po ang simbolo ng tubig, larawan ng bautismo. Ito po ang sabi ni Apostol Pedro na ang tubig naglarawan ng bautismo, ito ay
kapatid, dahil po dito magkaroon tayo ng kaligtasan na tayo po nasa mampalataya at mabautismuhan. No, ang pagpabautismo, ito po mga kapatid, ang pagtalikod natin sa ating mga kasalanan na tinatunayan po natin, ang sabi ni John the Baptist, binautismo kayo, tanda ng inyong pagsisi. So ang nagpabautismo na tao, yun po ang totoong nagsisi. Pero dahil nagsisi na po tayo, huwag na po natin balikan ang ating dating pamumuhay na makasanlibutan, sapagkat tapos na tayo nakatanggap ng kapatawaran. Kaya sabi ni Apostol Pablo na kapag ang tao sinasadya po niya ang pagkakasala, wala nang halad, kung wala nang alay inihaw para po sa kapatawaran. Hebreo in chapter 10 verse 26-27. Pakinggan natin ang sabi ng Apostol Pablo. Ito po ang sinabi niya sa 10:26-27 dito po sa Hebreo, mga kapatid. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. So, sapagkat kung sadyain natin na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, matapos natin malalaman ang katotohanan, alam natin na nagpabautismo na po tayo, kasi alam natin ang bautismo, tayo po ay nakakaalam na ito pala ang nagpapatawad nating kasalanan. Pero kung sadyain natin, ito ang sinabi sa 27. Anging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. So tanging nakakilakilabot na apoy. No, wag naman mga kapatid, imbis kay nabautismo na po tayo, napatawad na po tayo, pero sinadya pa rin natin magkasala. So kapag sadyain natin yung pagkasala na yan, wala nang alay, mga kapatid. Dito pa kapatid sa Hebreo, in chapter 6, verse 4 up to 5. Pakinggan natin mga kapatid dito sa Hebreo. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos, at sa bandang huli ay susunugin. Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Makatarungan ng Diyos, at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas. Amen. Balikan natin kasi umakyat po sa verse 3 tayo mag-umpisa. Sa halip kong loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na espiritu. Nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos. At nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinako muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Amen. So tayo po ito mga nagsisi na. Kaya pinapaliwanag natin ito. Baka sabihin na, magpabautismo na kayo pastor, magsisi na kami at magpabautismo kasi patawaran pala yun. Tama. Pero dapat alam natin na kung ano ang purpose ng pabautismo tayo. Ang purpose ng pabautismo tayo, pagtalikod na. Nagsisi na po tayo ng pabautismo para mapatawad tayo at tanggapin natin ang Espiritu Santo na ito'y tatakno natin na pangalan po na ating Panginoong Jesucristo. Na ngayon, kung tayo bautismado na at bumalik naman tayo sa sanlibutan, ano pa ang mapala natin? Hindi na po mga kapatid, makapagsisi pa siya na may kasamang bautismo. Pero pwede pa niya aminin. Aminin niya sa Panginoon kasi ang Panginoon mabahabagin. Pero hindi na pwede pa magsisi kasi ang pagsisi, isang Panginoon, isang bautismo, isang panampalataya. Ang pagsisi kasi na biblical, may kasamang bautismo.
Ngayon, kung bautismado na tayo at bumalik tayo sa limutan, na para natin alam kasi na akala natin ang bautismo na pag bautismado tayo, maligtas na po tayo. Pero sa darating na panahon, na nakaraan na mga panahon, nakalipas na mga panahon, bumalik naman tayo sa limutan. At saka baka sabi, magsisi naman ako bautismo ko, hindi po pwede yun. Kasi isang bautismo lang po ang sinang Biblia sa Ephesians chapter 4 in verse 5. Na isang Panginoon, isang bautismo, at isang kapatid, panampalataya. Now, baka sabihin mo, magbabautismo ako ulit, pastor, sapagkat nakasala naman ako. No, wala na po. Ang sabi dito pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na maaari pa magsisipa siya at manumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahiyaan ng anak ng Diyos. So wala na po pagsisi, pero pwede aminin mo. Pwede mo aminin sa Panginoon, Panginoon, patawad po kasi ganito talaga, nakagawa na ako ng kasalanan. Pwede mo gawin yun, pero kung magsisi ka pa na may bautismo, wala na po. Kasi isang bautismo, isang panampalataya, isang Panginoon. Ganito po ang sinasabi mga kapatid, dito po sa Ephesians in chapter 4 in verse 5. Pakinggan natin mga kapatid, ang sulat ni Apostol Pablo, na dito po sa verse 5. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. So kaya, isang bautismo lang. Ngayon, kasi alam mo na talagang ang bautismo nagpapatawad. Ngayon, nakawa ng kasalanan, bautismo na ulit. No, hindi na po. Hindi na pwede maaari pa magsisi siya na may kasamang bautismo. Pero pwede mo aminin yon sa Panginoon, pwede. So pagkatabang may patay may pag-asa. Now, kung ito po ang ating ginawa, nagpabautismo tayo ngayon dahil po na alam natin na ang bautismo nagpapatawad, so yun po, maganda po yan kasi yun talaga ang dapat gawin natin sapagkat pagkakit ng langit ng Panginoon Kristo, yun talagang utos niya sa Mateo chapter 28 verse 19. Pumunta kayo sa lahat ng lugar at turuan niyo ang lahat at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. So yun po mga kapatid ay ginawa po ng mga apostoles yan sa araw ng Pentecost. Talagang pinapangalan ng Apostol Pedro at ng mga apostoles ang bautismo. At yun na po sabi si Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. Ngayon, dahil po napakinggan natin ang katotohanan na magsisi tayo at magpabautismo, so yung ginawa na po natin, nagsisi tayo nagpabautismo kasi ang sabi talaga ng Banal na Espiritu upang mapatawad ating mga kasalanan. So yun pong ginagawa ng tao sa atin, tayo po nagsisi talaga, nagpabautismo tayo sapagkat naunawaan natin ang katotohanan na kailangan magpabautismo po tayo kasi ang bautismo nagpapatawad. Now, kanya-kanya po ang pagpaliwanag ng mga pastor na minsan ng iba directly sinabi ang bautismo nagliligtas. Mali po na aral yon. Hindi po ang bautismo nagliligtas. Ang bautismo nagpapatawad. Maliwanag po dito mga kapatid, balikan natin na Acts 2:38. Ang bautismo hindi nagliligtas. Ang bautismo nagpapatawad. Yun po ang totoong aral. Huwag kayong maniwala sa pastor para maakit kayo, para sumamay sa kanila. Nagpabautismo kayo kaagad. Mayroong bautismo na sa ilalim ng simbahan, pagkatapos simba, bautismo ka. Ganyan man mali yun, pagkatapos simba bautismo. Pero ang mali, kung iba ang ating pagpapahayag, iba ang ating pagpaunawa. Kasi si Apostol Pablo, si Bernabe, si Silas, na sila po ay nangaral ng gabi na yun sa Guardian Bilangguan, naganap ang bautismo. Pero tama ang pag-describe. Hindi kayo na, bakit nagpabautismo ka agad yung tao galing simbahan? Kasi ang sabi ni pastor sa pagwali niya na ang bautismo nagligtas. Di pagkatapos ng wali, bautismo ka agad. Pero hindi nawaan, ano ba ang bautismo? Ang bautismo mga kapatid, yun po ang sabihin natin, ito po ay nangako tayo sa Panginoon. Ay po sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang bautismo bilang pangako na talikuran na natin ating masamang gawa na hindi po sangayon sa Panginoon. Pero maraming bautismado ngayon kasi iba kasi ang pag-describe, iba ang pagpaunawa. Kaya ang bautismo na walang kabuluhan dahil po kahit bautismado pero masama pa rin ang pamuhay. Kasi yan na alam paano natin i-explain, paano natin ipaliwanag sa sanlibutan ang bautismo na ito, mga batid. Na ito sinabi sa Acts 2:38. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Itong regalo na ito, dala-dala po natin ito. Regalo, banal na Espiritu.
pangalan po ito ng ating Panginoon. Tatak ito sa ating noo. Kaya wag natin sayangin ang pagkataon habang buhay tayo may pag-asa pa. Noong bautismo, balikan natin ang 1 Peter in chapter 3 in verse 21. Ganito po sinabi ni Apostol Pedro. Noong bautismo pala mga kapatid, hindi ito sabihin natin basta-basta natin tinatanggap, ginagawa na wala tayong alam kung ano ang bautismo. Pakinggan natin 3:21 dito po sa 1 Peter chapter 3:21. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Di ba? So ang bautismo mga batid, yun po. Sumampalataya at magbautismo maliligtas. Kaya ang bautismo, mga batid, na may panampalataya at nagpabautismo maliligtas. Kasi kung pabautismo tayo, mga batid, bautismong habol natin walang panampalataya, yun yung sinabi ko na nga, hindi pareha po ang pagpaliwanag ng mga pastor. Kaya kailangan natin, kasi ang may panampalataya, gumagawa po ito na ayon sa kalooban, sapagat ang may panampalataya, gumagawa ang panampalataya. Kaya maraming bautismado na ang pamuhay iba sa mga totoong mga Kristiyano. Kasi may bautismado talaga na akala nila dahil bautismado na sila, maligtas na po sila. Pero ugali nila, walang pagbabago. Pero itong bautismo pala, ito po isang pangako. No? Isang pangako natin sa Panginoon. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin. Ang tubig na ito, larawan ng bautismo nagliligtas sa atin. Ang tubig na ito, larawan ng bautismo na nagliligtas. No? Yan po mga kapatid, larawan ang tubig na ito. So, kapag nagsisina po tayo, nabautismo tayo, mga kapatid, tama si Marcos, ang sumampalataya at mabautismo nagliligtas. Now, ngayon, kung bautismado ka na nga, wala ka naman panampalataya. Kasi, ang habol mo lang, ang sinabi ni Pastor na ang bautismo nagliligtas. Pero ang panampalataya kasi, sinasamahan ito ng gawa. Kapag may bautismo na ang tao, walang panampalataya, hindi niya magawa ang mga utos ng Diyos. Kung sa bautismo ka lang, hindi mo ginagawa ang utos ng Diyos, hindi ka pa rin maliligtas. Sapagkat nagsasama ito ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang bautismo, bilang pangako natin sa Panginoon na talikuran Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan. Ang bautismo, hindi lang ito paghugas ng dumi ng katawan, kundi Hindi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. so yan po. Hindi pwede mga kapatid na bautismado na tayo, pero labag pa rin sa kalooban ng Diyos ang ginawa po natin. Bakit? Hindi natin kasi alam. Kasi akala natin, sabi ni Pastor kasi, ang bautismo ng ligtas, kaya napilitan nagpabautismo ka agad. Wala pang, ano ba talaga ang bautismo? Bakit nagpabautismo? Kaya marami nagpabautismo ngayon na sabi natin, nalapastangan po ang kaligtasan. Kasi akala nila, ligtas na sila kasi bautismado na. Pero hindi po mga kapatid, sapagat ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito po sinabi po sa Marcos, ulitin natin in chapter 16 in verse 16. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Ngayon, ngunit ang hindi sampalataya parusahan, sapagat ang panampalataya sinasamahan ng gawa. Pakinggan natin Santiago chapter 2 verse 14, 18, 26. Ganito mga kapatid ang sinabi ni Santiago para malaman natin na tayo ngayon ng panampalataya, baka sabihin natin amin panampalataya kay Pastor, pero ang gawa natin malayo po sa kalooban ng Diyos. Hindi pwede, sapagkat hindi po magpulos kung hindi natin mapakinabangan ang panampalataya, mga kapatid, na walang gawa. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? No? Maligtas ka ba sa bautismo? Hindi ka maligtas sa bautismo. Kasi ang bautismo, kasama po yan ng panampalataya. Ang sumampalataya at mabautismuhan, maligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya, parurusahan. Ngayon, nagpabautismo ka na nga. Kasi yun kasi sinabi ni Pastor na ang bautismo ng ligtas. Kaya pagkatapos simbahan, may bautismuhan na po sila lalim ng simbahan, bautismo ka agad. Ngayon, dumating ang panahon na yung bautismo na kanyang pandinig na nagliligtas, yun inasana lang po niya.
Pero yung palang pamumuhay niya, malayo po sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Ano ngayon ang panampalataya natin kung walang gawa? Ano ba ang bautismo kung walang gawa? Hindi simple yan. Nagpabautismo ka na nga, dahil po yun ang pakinggan mo na ang bautismo niligtas, mali pa sa pagpaliwanag, mali pa ang iyong nagawa. Kasi habol mo ang bautismo, kasi nagliligtas na ang bautismo. Pero ang sinabi ni Marcos, ang sumampalataya at mabautismaan. Ngayon, kung ikaw bautismado, wala ka ng panampalataya, maligtas ka ba sa bautismo? Hindi. Kasi si Pablo, hanggang siya umalis sa libutan, ang panampalataya ang natili sa kanya. At ang panampalataya, sinasamahan ng gawa. 18, pakinggan natin dito Santiago chapter 2:18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Sabi ng Panginoon, paano ko man makita ang panampalataya mo kung wala kang mabuting gawa? Paano magkapagligtas ang bautismo kung sa bautismo ka lang umaasa, wala kang ginagawa? Hindi rin. Ganon din yun. Paano makikita ko ang panampalataya mo kung wala kang mabuting gawa? Paano makapagligtas ang bautismo kung wala kang gawa? Paano ko makagawa kung wala kang pananampalataya? Yun ang ibig sabihin. Hindi naghiwalay ang panampalataya at bautismo. So, bakit nagpabautismo tayo? Dahil alam po natin na ang bautismo nagpapatawad ng ating kasalanan. At hindi natapos sa bautismo, mapatid ang kaligtasan. Mayroon pa tayong mabuting gawa para makita ang tunay na pananampalataya. Sapagkat ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Ang hindi sumampalataya, parusahan. Kahit may bautismo ka, kung wala ka ng panampalataya, parusa pa rin ang iyong kahantungan. Di ba maliwanag po? Ang sabi ni Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismo maliligtas. Ngunit, ang hindi sumampalataya, parurusahan. Ngayon, may bautismo ka na nga, pero nawala ang panampalataya mo, parusa pa rin ang kahantungan mo. So ano ba ang bautismo? Nagpapatawad. Hindi sinabi pinapatawad ka na, hindi ka na magkasala. Magkasala ka pa rin. Magkasala pa rin tayo. Kung mapatid, hinati alam ang aral ng Diyos. Kasi ang panampalataya, sinasamahan ng gawa. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Ipakita ko sa iyo, ang sabi Santiago, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mabuting gawa. Tama, si Apostol Pablo, 1 Thessalonians in chapter 1 verse 3, na mismo ang pananampalataya natin ang gumagawa. Kaya habang may pananampalataya, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos dahil po ang ating gawa bunga ng pananampalataya. Chapter 1 verse 3 sa 1 Thessalonians. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Ang mabuting gawa, bunga ng pananampalataya. Paano sabihin bautismado ka na? Hindi tayo nagbubunga sa paningin ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Hindi ka pa rin maligtas ng bautismo. Kasi ang bautismo, nagpapatawad lang po yan sa mga araw na tayo nagkasala. Diyan pagkatapos na araw na yan, mga kapatid, napatawad na po tayo at tinuruan tayo ng Espiritu Santo na ito mga kapatid nagtuturo ng tama na pamuhay dahil ang Espiritu Santo nagtuturo sa tao may pananampalataya. Paano sabi ni Santiago? Ipakita mo sa akin ang iyong mabuting gawa dahil sa iyong pananampalataya. Kung ikaw may pananampalataya walang gawa, hindi ka makapagpatunay sa mata ng Diyos, sa mata ng tao na meron kang pananampalataya. Now ngayon mga kapatid, ayon sa ating verse na magsisi na tayo, repent because the kingdom of heaven is hand. Magsisi na kayo dahil ang kaharian ng Diyos malapit na. Now ngayon mga kapatid, kumusta man? Totoo ba talaga nagsisi na po tayo? Sinabi ko na nga, ang sabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11, binautismo ko kayo, tanda ng iyong pagsisi. No, ngayon mga kapatid, sa time ng mga apostol, magsisi kayo at magpabautismo kayo
sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ay pagkaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ito mga tatakno natin. Ito pong pangalan ng Espiritu, sinabi sa Matthew chapter 28 and verse 19, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, tatakno natin yan. Ang bautismo natin tinatanggap in the name of Jesus Christ. Ganun mga kapatid. Yan ang bautismo mga kapatid na dapat natin tanggapin sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Hindi po pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sapagkat hindi po pangalan ng Ama ay Ama, ang pangalan ng Anak ay Anak, ang Espiritu Santo ay Espiritu Santo. Ang pangalan ng Ama, Jesus. Ang pangalan ng Anak, Jesus. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus, sapagkat ang Ama, yun ang Diyos. At ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi po naghiwalay ang tatlo, iisa lang po yan na bautismo ang dapat tanggapin sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. Tandaan po natin, maraming naligaw ng bautismo sapagkat isang bautismo naging dalawa na ngayon. May iba nagpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at may nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ang isang bautismo naging dalawa. Mga kapatid, tandaan po natin, dalawa ang daan. Sa araw ng paghatol, may daan pa kaliwa, may daan pa kanan. Sa araw ng paghatol. Pakinggan natin mga kapatid dito sa Matthew chapter 25 verse 30 to 33, 34. Ito mga kapatid ang sinabi ng Panginoon Kristo habang kasama ang mga apostol. Matthew 25, 30 to 34. Tapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. May alipin po na sana, pero bakit natapon sa labas? Mangangalit ang ngipin. Mga kapatid, tandaan po natin, sa ating po mga Kristiyano, accept tayo alipin na po tayo ni Kristo, Kristiyano na po tayo. Pero may mga alipin, imbes kaharian ang pupuntahan, doon sila sa madilim na dako, kapatid, mangangalit ang kanyang ngipin doon sa impyerno. Pero alipin na po ito. Bakit? Alipin na nga. Pero hindi po nagawa nila ang kalooban ng Diyos. Bakit? Nalibing minsan ang ating pagkristiyan sa sanlibutan. Imbes simbahan ang punta, imbes tayo gagawa ng kalooban ng Diyos, ang nagawa po natin, ang ayon na lang po sa ating kagustuhan, hindi po ang kalooban ng ating Panginoon. So isang alipin, tatlo po ito sila. Dalawa po ito nakapasok, pero ang isang nahulog po ang isang alipin ay tinapon po sa labas, doon sa mangikit na dako at nangangait ang kanyang ipin. Alipin na po ito tulad natin. Marami mga Kristiyan ngayon. Hanggang lang po sa bansang Kristiyan, hanggang sa pagtanggap na alipin ng ating Panginoon Kristo. Pero ang ating pagkalipin mga kapatid minsan nalibing ng sanlibutan dahil po sa suliranin, kung ano pa man. Minsan mga kapatid na ating nasunod ating sarili, hindi po ang kalooban ng Diyos na bilang alipin kasi ang alipin sumusunod sa kanyang Panginoon. Pero minsan may mga alipin ngayon pero sinusunod ang sarili niya, hindi ang ating Panginoon. So mag-ingat po tayo kasi ito matapon ito doon sa madilim na dako. Kasi ang alipin na ito, linibing po niya. Ang binigay sa kanya ng Panginoon na 1,000 na yung sabihin natin, ito po ay ipangalakal ang 1,000 pero nilibing po niya sapagkat hindi niya ginagawa ang kanyang sabihin natin isang katungkulan bilang alipin. Inilibing po niya, no? Inilibing niya sa lupa. Ganun po ating pag-Christian mga kapatid. Minsan nalibing po sa libutan, imbis kay pastor tayo, Kristo manampalataya, imbis simbahan ang punta natin, magpuri sa Panginoon, nasa trabaho na po tayo, nasa diskuhan na po tayo sa bungan, doon tayo sa sugalan, sa araw po na linggo, kaya po simbahan ang puntahan po natin. Nalibing po ang ating pag-Christian, ating pananampalataya sa sanlibutan. Ibig simbahan ang punta, nasa diskuhan, sa kahalayan, sa bungan, sa inuman, kung saan man nagpunta na po ang mga nagpapanggap na Christian na wala silang napakitang basihan na totoo talaga ay Christian, alipin ng Panginoon. Ang alipin kasi sumusunod sa kanyang Panginoon. Tulad natin mga kapatid, hindi man tayo sinasabi perfect po tayo, pero pinagsikapan natin na huwag natin kalimutan ang kalooban ng Espiritu Santo na ang salita ng Diyos na sa ating puso. Ito po ang ating iniisip at dinaramdam palagi na sana hindi po tayo mahiwalay. Hindi po tayo mag-iba sa paningin ng Diyos sa ating magkaalipin bilang Christian pastor, manampalataya dito sa liputan.
So mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ang sinabi sa 31 to 34. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. 34. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Yan mga kapatid, no? So sa araw ng paghatol, pagbaba na po ang bagong langit, bagong lupa, na siya upo na sa trono bilang hari na, isagawa na po niya ang hatol. Pero sa kanyang kaliwa ang mga kambing, ito yung mga masama, at sa kanyang kanan, yun po ang mga matuwid. Sa loobin ng Diyos, makasama tayo dyan. So mag-ingat na po tayo sa ating pamuhay. Huwag hayaan, baliwala lang po ito minsan ng Diyos na ating napakinggan. Magsisi na po tayo, magpabautismo na po tayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad po ating makasalanan. Now, pagkatapos mga kapatid ng bautismo na yan, so ang Diyos na po ang magbigay sa atin ng malalim pa ng mga salita, aral para po na magpatuloy tayo sa paggawa bilang Kristiyan, pastor, manampalataya, pari, matagapagturo na maging masunurin tayo sa ating Panginoon. So yan po mga kapatid, mensahe natin. Tanda po natin ang Mateo 3:11. Ang sabi niya ni Baptist, binautismo kayo tanda ng pagsisi. Ngayon ang keywords natin, magsisi na tayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So magsisi na tayo at magpabautismo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang ating mga kasalanan at tanggapin natin pagkaloob ng Espiritu Santo na ito'y tataknaw natin sapagkat lahat po na nandoon sa langit nakita ni Apostoluan ang pangalan ng Panginoon Kristo nasa ating noo. Loobin ng Diyos sana, huwag tayo mahiwalay sa presensya ng Diyos, huwag tayo mahiwalay sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, katotohanan lang po papalaya sa atin. Kaya ang aral natin ayon po sa katotohanan sapat sinabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, is a 2 Corinthians in chapter 1 verse 8, wala kaming magawa kundi paning lang kami sa katotohanan. So ito ating ginagawa. Ito mga kapatid na sa bawat araw makapag-post tayo ng mga video. Sana ay loobin ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pagsubaybay sa ating mga video. Ito sa YouTube channel, sa Facebook. Ito mga kapatid ay nais ng Panginoon talaga. Maparating sa atin ang mensahe ng Diyos at sa magitan dito magkaisa tayo po na pag-asa po ng pagkamit ng tunay na kaligtasan. Maraming salamat ulit sa ating mga viewers, listeners dito sa ating YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos naway sumasa atin lahat. So magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers for Christ International. And sinin to us, the grace of Jesus Christ, be with us. Amen.